Habang nagsasagawa ako ng mahika sa kalye, biglang inabot ng isang bilyonaryo ang isang coin sa akin. Mukha siyang sobrang hina, sinusuportahan ng kanyang mga bodyguard. Sa loob ng 10 minuto, magla-livestream ako at sasabihin sa lahat na ibinigay ko sa iyo ang coin na ito. Sino mang may hawak nito ay maaaring magmana ng buong yaman ko, humigit kumulang 700 milyon dolyar. Pero sa loob ng 7 araw, opisyal kong pipirmahan ang huling habilin. Naiintindihan ko. Kinuha ko ang coin at tumakbo. Malinaw ang kanyang hangarin. Sa loob ng 7 araw, gusto niyang mag-away-away ang lahat para sa coin na ito. Tanging ang panalo lang ang makakatanggap ng kanyang kayamanan. 10 minuto ang lumipas, nagsimula na ang livestream ng billionaire. Libo-libong tao ang pumuno upang manood. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ang balita sa buong lungsod. Hindi ibinunyag ng mayaman ang aking pangalan o mukha, sinasabi lang na ako ay isang salamangkero na magpapakita sa isang takdang oras at lugar. Pero di nagtagal, may nagpost ng larawan sa mga komento. Ito ang street magician sa Maple Street. Kumuha ako ng larawan kalahating oras na ang nakalipas. Swerte talaga nitong lalaking ito. Malapit lang ang tindahan ko. Narito ang security footage. Pumunta siya sa Hilaga sa Maple Street. Bumaba ang aking puso. Kilala ko talaga silang dalawa. Yung nasa larawan ay isang estudyanteng babae na madalas nanonood ng mga palabas ko. Ang may-ari ng tindahan ay isang lalaking nasa katamtamang edad. Matagal na akong namimili doon. Dalawa sa kanila ang naglantad sa akin siguro dahil iniisip nilang hindi nila ako kayang talunin, pero ayaw nilang makita akong yumayaman ng ganito kadali. Karamihan sa mga tao ay ganito ang pananaw, kaya kapag hawak ko ang coin na ito, nananalangin ako para sa buong lungsod. Ilang beses na akong nagbago ng direksyon pero patuloy nilang iniulat ang aking lokasyon ng real time. Di naglaon, isang grupo ng matitibay na lalaki na may walkie-talkies ang hamarang sa daan ko. Tinitingnan nila ang mga larawan sa kanilang mga telepono, sinusuri ang bawat dumadaan. Maaaring isa sa kanila ang makapipan sa akin sa lupa. Dalawa sa kanila ang may dalang walkie-talkies, siguro dahil may nakabantay mula sa mataas na gusali. Kahit na daan-daang metro ang pagitan namin, sumusunod ang mga iyon sa utos ng kanilang radyo at diretso akong tinutungo. Sa kabutihang palad, masyado pa silang malayo upang malinaw nilang makita ang mukha ko. Nagpapanggap akong hindi napapansin at masaya na nilalapitan ng isang magkasintahan na nakaupo sa isang malapit na bangko. Ginoo, Ginang, gusto po ba ninyo ng ginto? Ginto, salamat, pero hindi na. Hindi kami bibili. Isang batang magkasintahan ng mga around 20 ang edad. Bago ako lumapit, nakaupo silang mahiyain, magkatabi, nagkakatinginan. Agad kong naintindihan ang sitwasyon. Unang pag-ibig, unang date. Ganyan ang dalawang tao, nakatutok lang sa isa't isa, hindi nagche-check ng telepono, kaya malamang hindi pa nila napanood ang livestream ng billionaire. Mas importante pa, pareho ang katawan ng lalaki sa akin, at magkamukha ang mga jacket namin. Ang mahika ay sining ng liwanag, anggulo, at timing. Nagkakamali ka, hindi ako nagbebenta ng ginto. Ang aming tindahan ng alahas ay may paligsahan para sa magkapareha. Gusto mong sumali, talaga. Ilan gramo ang singsing na ginto, damhin ang bigat nito. 5 gramo. Sa presyo ng ginto ngayon, ilang libong dolyar na yon. Kita mo, nandoon lang ang aming tindahan. Kung makakatakbo ka mula dito hanggang pinto ng tindahan sa loob ng 70 segundo, sa iyo na ang gintong singsing na ito. Naghihintay ang mga tauhan sa pinto. Mukhang sabik na subukan ng lalaking iyon. Malapit nang makahabol sa akin ang dalawang lalaking tumutugis, wala pang 100 metro ang layo ngayon. Nagdesisyon ako ng mabilis. Pinipindot ko ang timer. Nagsimula na ang hamon. Tumakbo, agad na siyang bumilis. Nadadala sa ginto, sobrang bilis niya na halos di mo na makita ang higit pa sa kanyang jacket. Agad na nakakakuha ng atensyon ng lahat, pero hindi niya alam na ang gintong singsing ay isang simpleng gamit lang na pang-arte. Ang bilis niyang tumakbo. Kailangan siya na yon. Sundan mo siya. Sila ba ang dalawang iyon ang mga empleyado mo? Bakit sila mukhang agresibo? Sa pagtingin pabalik, napagtanto niya na ako na dapat nakatayo roon na nagbabantay ng oras ay nawala ng parang bula. Nang maipit ng mga lalaking iyon ang bata sa lupa at napagtanto nilang mali ang kanilang napili, nakatakas na ako pabalik sa apartment ko sa mga eskinita. Pero hindi ako pupunta sa taas. Nadokumento na ako sa comment section. Nakatira ako sa isang simpleng popahan. Ang pagtatago doon ay kamatayan na. Bumalik ako para kunin ang sasakyan ko at iwan ang syudad. Kakabili lang ng bagong kotse, kakarehistro lang ang mga plaka at hindi pa agad makikita sa sistema. Kahit sino man pa ang makapasok sa sistema, 3 araw bago nila mahanap ang plaka ko. Sa panahong iyon, malayo na ako. Sa ngayon, si Max lang ang nakakaalam tungkol sa sasakyan na ito. Sa ngayon, nagtitiwala ako sa kanya. Aktibo siya sa seksyon ng komento ng milyonaryo pero hindi pa niya inilalantad ang mga plaka ko. Sa halip, nagpapanggap siyang saksi, nagpo-post ng mga pekeng tip na nagdadala sa mga tao sa maling direksyon. Tahimik kong ipinapangako na kapag nakuha ko ang mana, bibigyan ko siya ng ilang daang milyon. Makalipas ang kalahating oras, suot ang salamin at maskara, nakalabas na ako ng syudad. Malapit na akong magmamaneho sa mga daan sa bundok na walang nakabantay. 2 oras pa at mararating ko na ang aking bayan. Plano ko ay ilubog ang sasakyan sa lawa pagdating ko, pagkatapos ay magtago sa aming cellar at magpapanggap na walang alam ang nanay ko.
Kung may magduda at gustong mag-imbestiga sa bahay, makakatakas ako sa ibabaw ng pader papunta sa likod na bundok. Magulo ang terrain doon, makapal ang gubat. Matagal na akong umaakyat sa mga burol na iyon mula pagkabata. Hinuhuli ang mga ibong, alam ko ang bawat sulok kahit pa magdala sila ng mga aso para maghanap. May tiwala ako na kaya kong magkunwaring gorilla at paikutin sila. Habang iniisip ko pa ito, mas lalong nagiging perpekto ang planong ito. Hindi ko mapigil ang ngumiti para bang nasa kamay ko na ang bilyong-bilyong pera. Pagkatapos, bang, isang mabigat na truck ang bumangga sa akin mula sa likod. Natapon ako mula sa sasakyan. Dali-daling ang driver ng truck, nag-aalala. Hindi ako makagalaw pero sinubukan ko pa rin na abutin at pigilan ang galaw ng driver. Dahil nililinis niya ang bulsa ko, sa wakas ay nakuha niya ang barya. Oo, ito na siguro yon. Noah, sa wakas mail iligtas na kita. Ang malabong paningin ko ay unti-unting umakyat. Isang batang lalaki ang dumaan, nakayakap sa binti ng driver at umiiyak. Hindi ko kailangan ng pera, gusto ko si tatay. Sino ang nagsabi sa'yo na lumabas? Sabi ko, manatili ka sa truck. Nakatamaan mo ang isang tao. Dadalhin ka ng mga pulis. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng 7 araw, susuko na ako. Para mailigtas ka, gagawin ko ang lahat. Ibinabalik niya ang batang lalaki sa truck. Pagkatapos ay dinadala ako ng driver hanggang sa dulo ng bangin, humihingal. Kapatid, maiintindihan mo. Kailangan ko talaga ng pera. May mahal na sakit ang anak ko. Wala na akong magagawa. Malapit na niyang patayin ako, pero gusto niya ang aking pangunawa. Nakangiti ako ng mapait at itinaas ang ulo ko para tingnan siya. Ang isang sulyap na iyon ay nagpasabog ng shock sa buong katawan ko. Biglang niyakap ko ang kanyang palso gamit ang lahat ng lakas na natitira sa akin. Tumalon siya, pilit na tinatangka akong pakawalan, pero nananatili ako ng buong lakas ko. Nakatingin ang mga mata ko sa nakasilang pa rin na screen ng kanyang telepono sa isang pribadong mensahe. Isang mensahe mula kay Max, eksklusibong impormasyon. Numero ng plaka, 200K. Kunin mo o iwanan mo, kasama ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Gusto mo ba o hindi, hahanap na lang ako ng iba. Kanina lang akala ko kaalyado ko si Max. Lumabas na sinira niya ako ng walang pag-aatubili. Noong nakaraan, hiniram ni Max ang sasakyan ko. In-download niya ang nakailang na app sa kanyang telepono. Hindi lang niya alam ang aking plaka, kundi maaari rin niyang subaybayan ang aking lokasyon ng real time. Isang matinis na tatutok ang umalingaw mula sa likod. Nagpanik ang driver at ginamit ang lahat ng lakas, itinutulak ako papunta sa bangin gamit ang kamay at paa. Pero sumisigaw ako, mag-ingat, anong ingat ang sinasabi ko? Sa sumunod na segundo, ang ingay ng mabilis na sasakyan ay nagmula sa likod niya. Ang mga sigaw at ang daing ng driver na naghihirap ay sabay na umalingaw at ako ay bumaba sa gilid ng bangin at nahulog. Ang driver na ito ay hanggal. Katulad ko, nung kinuha niya ang barya, nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Siya na ngayon ang hinahanap ng buong mundo. Pagmulat ko ng mata, hindi ito ang impyerno na inaasahan ko. Nakatayo ako ng maayos sa Maple Street, nasa harap ng mayaman, muli akong ipinanganak. Walang sugat sa katawan ko. Nawala na ang sakit. Tama, may kakaibang Diyos na nakaukit sa coin na ito. Dati ay may 7 nakabukas na mata, pero ngayon isa ang nakasara. Maaaring ang bilang ng bukas na mata ay kumakatawan sa natitirang buhay, ibig sabihin, may 6 pa akong pagkakataon. Naalala ang sakit at kawalan ng pag-asa ng mahulog sa bangin na iyon, agad kong tinawagan si Max. Hello, kumusta? Pinapanood ko ang live stream. Sa sandaling marinig ko ang kanyang boses, isang alon ng puot ang bumalat sa akin. Noong huli, habang desperadong tumatakbo ako, nakahiga lang siya ng komportable sa bahay, ginagalaw ang mga daliri niya at tuluyang isinara ang aking kapalaran. Lumapit ka dito. Pumasok ang malaking kliyente, partikular na humihingi ng Magic B27. Gaano kalaki, maglilipat ako ng 20,000 mula sa account ko. Ito ang deposito mula sa kliyente. Isa pang 30,000 kapag natapos na. Magaling ka, may bonus ka pa. Grabe, ang bait naman yan. Dito na ako ngayon. Ryan, ang galing mo. Ngayon tinitingnan ko ang may-ari ng tindahan sa malayo. Nang marinig niya ang milyonaryo na sabihin sa livestream na iiwan niya ang kanyang yaman sa akin, biglang nagbago ang kanyang mukha, ang mga mata ay kumikislap ng puot sa akin. Alam kong ilalabas niya ang aking lokasyon sa lalong madaling panahon. At tama nga, makalipas ang 3 minuto, higit sa 100 tao ang nagtipon sa paligid ko, nakatingin sa akin na parang biktima. Bigla akong bumaba, tumawid sa tao, at sumakay sa van na nakaparada sa kanto. Agad na pinatakbo ni Max ang sasakyan palayo sa Maple Street. Maraming mga tagasunod ang nagsimula ng sundan ng van, pero sa pagkakataong ito, dahil tinawagan ko si Max ng maaga, hindi niya alam ang livestream ng bilyonaryo, kaya totoong tinutulungan niya akong magmaneho. Ang kakaiba, napapansin ko na paulit-ulit na sinusubukan ng isang luxury car na putulin kami. Marahil gusto nitong makipagnegosasyon, malamang nag-aalok na bilhin ng coin mula sa akin. Anong problema nitong tao na palagi niya akong pinipigilan? Akala mong astig ka sa luxury car, hindi ako papayag. Hindi nagpapabagal si Max at direktang bumangga sa likod ng luxury car, pero nang tumingin ako pabalik, 4 o 5 sasakyan sa paligid ang sabay-sabay na pumapara, lahat ay gustong i-bundle kami. Maraming tao ang sumusunod sa akin. Anong nagawa ko? Lumabag sa isang sagradong batas, pero agad siyang bumaba ang tensyon.
Tahimik lang nilang sinusundan tayo ng mga sasakyan na ito. Walang dagdag na galaw, walang alitan, wala. Pero tahimik kong binibilang ang oras. Hindi pa sila kumikilos dahil gusto nilang lampasan ang lugar na may surveillance at bilang mga kakumpetensya, mas maingat sila. Malapit na nating marating ang daan sa bundok kung saan ako pumanaw noong nakaraan. Walang surveillance dito. Perpektong lugar para umatake. Maraming banggaan. Pinapaloob ng maraming sasakyan ng sunod-sunod ang van. Si Max ay nakahilig sa manibela, walang malay. Lumabas ang iba at pumaligid sa van. Paano natin hahatiin ang limang ito? Isang barya lang, paano sa tingin mo hahatiin natin ito? Sino man ang pinakamatibay, panalo. Ako ay isang profesional na boksingero, akin ang barya. Sino mang susubok ay pwedeng subukan ako. Maaaring matibay ka, pero kaya mo bang harapin kaming apat, sapat na? Makinig ka sa akin. May solusyon ako. Anong solusyon? Hayaan mong ipakilala ang sarili ko. Ako si Victor, anak ng chairman ng Morningstar Corporation. Gusto mo ba ang barya? Akala mo kaya mong hawakan ito? Simpleng plano, mapupunta ang barya sa akin. Bibigyan ko kayo ng tseke na 10 milyon dolyar bilang kabayaran. Ayos na tayo doon. Matapos si Victor ang pagsusulat ng mga tseke para sa lahat, sabay nilang binubuksan ang cargo hold. Sa susunod na segundo, labis silang nagulat. Walang tao, ganap na walang laman ang cargo hold. Walang barya. Binubuksan ko ang surveillance app at isinasara ang footage ng dashcam. Hindi ko maisip kung ano ang gagawin ng mga taong ito kay Max kapag nalaman nilang walang coin sa cargo hold. Sa katunayan, isang 2 tao na palaro ang Magic B27. Ang opisyal na pangalan nito ay ang kabayo ng multo. Napakadali lang ng prinsipyo. Bago magparada, maingat na inilipat ni Max ang takip ng manhole. Ang van ay pinalitan ng isang trapdoor sa sahig ng cargo hold. Pagpasok ko, bumaba ako sa trapdoor papunta sa kanal at ibinalik ko ang takip. Sa kabutihang palad, hindi na masyadong interesado ang mga tao sa mahika ngayon. Hindi maipaliwanag ng iba ang lihim ng phantom carriage. Matagal na naming pinag-aaralan ito ni Max at ilang ulit na kaming pumunta sa ilalim ng lupa para gawin ito. Alam ko ang ayos sa loob, alam ko kung aling mga butas ng manhole ang nagdadala sa mga lugar na walang bantay at may mga vending machine malapit. Sa totoo lang, may isang huling hakbang ang phantom carriage habang nililihis ng assistant ang atensyon ng lahat. Biglang lilito ang salamangkero sa isang hindi inaasahang lugar upang palakasin ang dramatikong epekto at hanggan ang manonood. Balak kong muling lumitaw sa ika-7 araw. Hanggang noon, mananatili akong nakatago sa ilalim ng lupa. Sige, walang pwedeng magkamali ngayon pero namatay pa rin ako. Masyado akong nagkulang sa pag-intindi kung gaano ka-wild ang mga tao kapag umabot na sa bilyon-bilyong tao. Hindi nila ako mahanap, totoo. Kahit pahula-hulaan ng mga mahilig sa mahika na nasa ilalim ako, hindi nila matukoy ang aking lokasyon pero inatake nila ang aking pamilya. Ang ikalawang kamatayan ko ay dahil sinubukan kong iligtas ang aking ina. Ang aking bayan ay nasa liblib na kabundukan, walang internet kahit sa mapa. Akala ko kahit i-dox nila ako, hindi nila malalaman ang lugar ng pinanggalingan ko pero ginamit nila ang itsura at pangalan ko para hanapin ang dating kolehiyo ko at pagkatapos ay kinuha na nila ng impormasyon mula sa mga kaklase ko. Batay sa oras ng biyahe, mga lokal na produkto na dala ko at mga detalye sa accent, pinili nila ang lokasyon ng bahay bakasyonan ko. Noong hapon ding iyon, dumating sila sa pintuan ng nanay ko. Kawawang ina ko ay dinukot sa bahay, pinahiya sa harap ng maraming tao. Sabi ng mga goons sa livestream, isang araw pa ang gagawin nilang torture sa ina ko para sa bawat araw na nanatili akong nakatago. Kahit na tumawag ako ng pulis noong araw na iyon, kinabukasan, sino man ang nasa likod nito ay magpapadala lang ng panibagong grupo ng mga goons para sa kanya. Mula sa aking unang kamatayan, alam ko na kahit ipakita ko ang aking sarili, hindi ko pa rin mailigtas ang aking ina, pero hindi ko kayang panoorin lang siyang torturehin ng mga taong ito. Pagkatapos, naisip ko ang isang tao. Ang mga bully na ito ay natatakot sa mga taong hindi natatakot sa kamatayan, at alam ko ang isang tunay na desperado, ang driver ng truck na pumatay sa akin sa aking huling buhay. Ito si Ryan, ang may hawak ng barya. Gumawa ka ng isang bagay para sa akin. 100,000,000 bayad. Kung mangyari man sa'yo, iaampon ko ang anak mo at titiyakin kong lalaki siya ng malusog. Sino ka? Anong gusto mong gawin ko? Direktang inimbitahan ko siya sa isang video call. Nakatulog sa kama ang anak ni Jack, mapatla na parang multo. Nakita ni Jack ang mukha ko at agad na naintindihan na ako ang may hawak ng pera. Sinasabi ko sa kanya na gusto kong kunin siya para iligtas ang ina ko. Napanood ko ang live stream. Nasa kamay nila ang nanay mo. Gusto mong tulungan kitang iligtas siya, di ba? Sakto. Sundin mo lang ang mga utos ko. At pagkatapos ng 7 araw, ikaw na ang may 100,000,000. Matapos ipaliwanag ang plano, nagla-livestream ako ng pakikipag-ugnayan sa mga goons. Ngumisi ng masama ang gon at itinuro ang camera sa aking ina. Matanda, nandito na ang anak mo. Sabihin mong umuwi siya agad o mamamatay ka na. Nang marinig ang pangalan ko, nagsumikap ang nakahigang nanay ko na itaas ang ulo niya. Halos hindi makakita ang namamagang mga mata niya, bahagyang bumubukas. Pinipigil ko ang galit ko at pinapalakas ang loob siya. Ayos lang, ma. Darating na ako agad. Huwag ka nang bumalik, anak. Ayos lang ako.
Masakit sa puso ko, pero napipigilan ko ang luha. Maingat kong inayos ang lugar para sa palitan ng bihag kasama nila. 3 oras ang lumipas, nakarating ako sa isang liblib na kagubatan sa gilid ng lungsod, malapit sa dulo ng sistema ng kanal. Nakahawak ang aking ina sa braso. Inilalabas ko ang coin. Agad nilang nilapitan ako. Mabilis kong iniabot ang kamay ko, hawak ang barya sa ibabaw ng bangin. Bitawan mo ang aking ina, o bababa ko ang coin. Nagpapalitan ng tingin ng 5 o 6 nilang kasama at hinaronggan ng daan ko. Pagkatapos ay itulak nila paatras ang aking ina. Siya ay bumagsak sa lupa. Nang makita ito, agad kong itinapon ang barya ng walang pag-aatubili, tinulungan ng ina ko, tumalikod at tumakbo, saka bumalik sa manhole. Sandaling nag-aatubili ang mga goons bago kami pinakawalan. Sila ay diretso sa coin. Di nagtagal, nahanap nila ang coin na itinapon ko. Biglang sumabog ang ilaw ng mga headlight. Diretsong binangga ni Jack ang truck sa kanila, may kasunod na mga hakbang at sigaw. Sa wakas, narinig ko ang ingay ng truck na bumangga sa bakod at bumaba sa bangin. Sadyang pinili niyang umalis upang matupad ang kondisyon na ampunin ko ang kanyang anak. Inililibing ko ang aking ina sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng lahat, bumabalik ako sa ibabaw. Pinipili ko ang barya. Pero sa sandaling iyon, 2 maliwanag na puting headlights ang sumabog sa likuran ko. Hinahanap ng mantes ang cicada, hindi alam na may oriole sa likod. Akala ko ako na ang huling mangangaso, pero sa sandaling akala kong panalo na ako, may baril na lumitaw sa likod ko. Ryan, ang galing mong magpamalas ng mga gimmick. Pinahirapan mo pa ako ng sobra. Ikaw si Victor, anak ng chairman ng Morningstar Corporation. Magaling, alam mo na kung sino ako. Iabot mo ang barya at iwasan ang sakit. Ano ang gagawin ko ngayon? May mga numero siya sa kapangyarihan pero hindi ko pwedeng hayaan na muling mapanganib ang aking ina. Sandali, may isang napakasimpleng magic trick na maaaring magdala ng kamanghamanghang resulta at walang makakaalam ng aking paraan. Agad akong tumalikod at tumakbo papunta sa malapit na baybayin. Sa tabing dagat, daan-daang tao ang nakapalibot sa akin, karamihan ay mga kalalakihan ni Victor, pero may mga matatandang may bitbit na pamingwit at mga matitipunong babae rin. Nakatutok ang mga mata nila sa akin, puno ng pagnanasa. Sa harap ng lahat, bigla akong tumawa ng sobra-sobra. Gusto ninyong lahat ang coin na ito, hindi ba? Gumagawa ako ng isang mereng galaw, parang nagtatanghal ng isang mahika. Hinawakan ko ang barya sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ko, ipinapakita ito sa kanila ng detalyado. Pagkatapos, nang walang inaasahan, umiikot ako at itinaas ang braso ko. Isang gintong kidlat ang dumaan sa hangin. Bumagsak ito sa dagat, nagdulot ng maliit na alon. Gagaw ka, baliw ka ba, dahil kahit anong gawin ko, hindi ko mapanatili ang coin na ito, mas mabuti pang sirain ko na lang ito. Sandali, mago siya. Baka pinalitan niya ang barya. Hanapin siya. Agad na kumilos ang lahat, sinisilap ang mga bulsa ko, pati na ang brief ko, pero wala silang makita. Saka lang nila paniwalaan na talagang itinapon ko ang barya sa dagat. Walang awa ka, bata. Tumulong ka sa akin na iligtas ito. May ilang kabataang lalaki na walang pag-aatubiling tumalon sa dagat, pero delikado ang lugar na ito ng mga reef. Ang ilalim ng dagat ay pababa ng pababa, tubig na hindi masukat ang lalim. Karamihan sa mga tao ay hindi nangangahas pumasok. Ginagamit ko ang pagkakataon na makalayo sa baybayin. Ngayon ay ganap ng nakatuon ang kanilang pansin sa barya. Wala nang may pakialam sa akin. Hindi nila alam na nasa ilalim ng dila ko ang baryang iyon buong panahon. Ginamit ko lang ang pinakasimpleng panlilinlang habang hawak ng hintuturo at hinlalaki ko ang baryang iyon. Mahina nilang hawak ng 3 daliri ko ang pekeng gintong singsing. Ang mahika ay sining ng liwanag, anggulo, at tamang timing. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, hindi nila nakita ng malinaw ang bagay na itinapon ko. Ang tanging nakikita ay ang gintong kislap. Ang barya ay pumasok pala sa aking manggas. Nang ngumiti ako at tumuro sa aking sarili, pinakawalan ko ito papunta sa aking bibig. Hindi na masyadong pinapansin ng mga tao ang mahika ngayon dahil sa mga high-speed camera na sumisilip sa bawat teknik, pero kapag harapan, doon mo na-realize. Ang mga himala na kayang likhain ng mahika sa pamamagitan ng psikolohikal na panlilinlang at mahusay na paglalaro ng kamay. Ngunit bigla, naglalaho ang aking paningin. May isang tao na sumalpok sa akin mula sa likod, sinubukang itulak ako pababa sa bangin. Napalingon ako sa takot at nadiskubre na isang babae na nasa katamtamang edad. Sa uling segundo, nagmamakaawa akong hapitin ang gilid ng viewing platform, nakabitin ang buong katawan ko. Nagmamakaawa ang mukha ng babae habang nakatitig sa mga daliri ko. Kapag hindi pa rin ito epektibo, sinimulan niyang batukin ang mga kamay ko gamit ang kanyang mga kamao. Wala na ang barya sa akin. Tinalik ko na ito. Bakit pa rin ako hinahabol? Sino ang nagsabi sa'yo na itapon yon? Akin ang pera na yon. Kung ayaw mo nito, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin? Paano ka naging ganito ka makasarili? Sa kabutihang palad, napansin ng iba ang gulo at tumingin sila. Nagsusumamo ako ng tulong, ngunit ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng parehong puot gaya ng babae. Naiintindihan ko na ngayon. Ang paghawak sa coin ay nagdulot lang ng pagkamuhi sa akin, pero ang pagtapon nito ay nagpapalala sa kanilang galit sa akin ng buong puso. Dahil para sa kanila, lahat sila ay may pagkakataong kunin ng barya at yumaman ng isang gabi. Kahit ang pinakasimpleng pag-asa ay nananatiling pag-asa, kaya't natural lang na kinamumuhian nila ako dahil niloko ko sila nito. Halos hindi na ako makakapit. Humihinga ako ng malalim, handa na akong tanggapin na magtatapos na ang laban na ito. Pero bigla, may humawak sa kamay ko, at yun ay si Max pala.
Bakit siya pupunta rito para iligtas ako? Bago ko pa ito maunawaan, may isang tao na sinipa si Max mula sa likuran. Pareho kaming nahulog sa dagat ng sabay. Pagbukas ng aking mga mata, muling akong nagbalik sa Maple Street. Naalala si Max, hindi ako mapakali, nag-aalangan. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano talaga ang gustong gawin ni Max. Nang hawakan ko ang barya, alam na alam niya na dahil sa ating pagkakaibigan, hindi ako pwedeng hindi tumulong sa kanya kapag nakuha ko na ang pera. Pero kahit na niloko niya ako para sa 200,000, pagkalipas ng mawala ko ang coin, dumating siya para iligtas ako, walang oras para mag-isip pa. Pagkatapos mag-respawn, sisimulan ng Tycoon ang kanyang live stream sa loob ng 10 minuto. Agad kong tinawagan si Max. Hiningi ko siyang tulungan akong gawin ng phantom carriage trick. Sa huling buhay ko, ang mga kalaban ko ay naging organisadong mga grupo mula sa mga individual at nagdulot pa nga ng galit ng publiko na nagresulta sa karahasan ng mga tao. Sinubukan ko na ang lahat ng kaya ko. Mukhang wala na talaga akong paraan para mapanatili ang coin na ito. Matapos gamitin ang panlilinlang para makapasok sa ilalim, iniutos ko kay Max na ihinto ang van. Kasabay nito, nagsimula ako ng live stream mula sa ilalim at nagpa siya na i-auction ang coin. Ang pagtatago ng coin ay parang naglalagay ng target sa likod ko. Mas mabuting makipag-ugnayan na lang sa mga mayayamang elite. Kapag kumalat na ang balita, daan-daang libo ang pumunta sa auction room ng live stream. Ayon sa aking mga setting, hindi pwedeng manatiling anonymous ang mga mamimili. Kailangan nilang buksan ang kanilang mga kamera at payagan ng transaksyon na may record. Agad na mapupuno ang maliliit na bintana ng mga lalaking nakasuot ng suit o mga eleganteng nakabihis na babae. Si Victor, na dati tayong may nuntok, ay syempre naroon din. Nagsisimula na ang paligsahan. Simula na ang bid. 50 milyon. Bawat pagtaas ay dapat hindi bababa sa 1 milyon. Ang lahat ng pumapasok sa live stream na ito ay naunang nasuri na ang pondo. Lahat sila ay may malakas na suporta sa pananalapi. Mabilis na tumaas ang palitan hanggang 70 milyon. Bumibili si Victor ng hindi buong loob pero patuloy pa rin sa pagsunod. Sinasabi ng mga online na pinagmulan na siya ang ikalawang anak ng chairman ng Morningstar Corporation mula sa isang komplikadong pamilya. Matagal na siyang pinipigilan ng kalahating kapatid niya. Paulit-ulit niyang sinubukang magtatag ng sarili pero palagi siyang nabibigo. Pumanaw na ang kanyang ama. Marahil gusto niyang kunin ng coin para makakuha ng puhunan habang may sinasabi pa siya. Hindi ko talaga siya pwedeng hayaan makuha ang gusto niya. Pag umabot na sa 500 milyon ng presyo, si Victor at dalawa na lang ang natitirang nagbubuno. Ayon sa mga patakaran ng paligsahan, kailangang bayaran sa loob ng 24 na oras. Para kay Victor, na hindi paborito ng kanyang ama, maaaring hindi available ang halagang ito. Lumitaw ang madilim na ekspresyon ni Victor. Hinigpitan niya ang mga ngipin at nagpapatuloy sa pagbebenta. Yung kabilang lalaki, isang matabang, halatang may kakayahan. Yung nakasuot ng suit, patuloy na nakikinig sa earpiece, nakikinig sa mga utos. Hinala ko siya ay isang kinatawan ng iba. Pagkatapos umabot sa 600 milyon, una nang umatras ang lalaking mabigat. Itinaas niya ito sa 650 milyon. Hindi agad sumunod ang nakasuot ng suit, ngunit may sinabi siya sa kausap sa earpiece. Habang malapit nang manalo si Victor sa paligsahan, muling tumaas ang kamay ng nakasuot ng suit, nagbubante ng 660 milyon. Mukhang ito na ang hangganan ni Victor. Wala siyang magagawa kundi mag-withdraw. Pero sa totoo lang, nung umaabot pa lang sa 500 milyon ang bidding, pribado ko nang naipadala ang mensahe sa nakasuot ng suit. Kahit ano pa ang huling presyo, bibigyan ko siya ng 5% diskwento kung tutulungan niya akong paalisin si Victor. Anong itatawag ko sa'yo? Ako si Henry, CFO ng Silver Peak Group. Ginoo Ryan, mahigpit na ipinipilit ng aming lupon na gawin ito ng personal. Kwarta at barya, mano-mano. Tanging sa platform lang ako nagtatrabaho. Walang face-to-face na transaksyon. Ipapasa mo ang pera sa platform, saka ko ibibigay ang coin. Naiintindihan ko na pinili mong online auction para hindi mo maipakilala ang sarili mo, pero ang mismong platform ng live stream na ito ay nagkakahalaga lamang ng 500 milyon. Paano nito masisiguro ang transaksyon na 600 milyon kahit pa kaya mag-aalala tayo na maaaring mapalitan ang coin? Sa huli, isa kang mangkukulam. Maingat mong pinag-isipan ito, pero narinig mo na ba ang luma ng kasabihan? Isang 3 taong gulang na nagdadala ng ginto sa palengke ay ginagawang demonyo ang lahat. Sa ngayon, ako yun batang nagdadala ng ginto. Kung walang ganap na katiyakan, hindi ako magpapakita. Maaari tayong kumuha ng mga profesional para protektahan ka. Maganda yan. Pero may problema ako. Paano mo masisigurong hindi magiging mapag-imbat ang mga taong ito at mananakaw ang coin? Paano nila magagawa yon? Sisiguraduhin naming parurusahan sila ng mabigat ng batas. Pero ang problema, kung may magnakaw nito, paano sila huhusgahan? Ang coin na ito ay isang simbolo lamang ng pangako ng tycoon. Hindi ito katumbas ng 700 milyon dolyar mismo. Kung may magnanakaw nito, ang parusa sa kanila ay hanggang pagnanakaw ng isang gawa na nagkakahalaga ng ilang daang piso. Kaya akala mo pa rin ba na makakatulong ang pagkuha ng proteksyon? Naiintindihan ko. Hindi kayo magkikita ng personal dahil magkaiba ang halaga ng laban. Natatakot kang magdala ko ng mga tao kaya hindi mo ilalantad ang iyong taguan.
Ibibigay ko sa iyo ang aking anak. Sa isang bihag, mararamdaman mong ligtas ka. Hindi ka ba natatakot na masasaktan ko ang iyong anak? Gagawin mo ba? Hindi mo sasaktan ang anak ko. Nakikita ko na mabuting tao ka lang. Kulang ka lang sa pakiramdam ng seguridad. Pagbibigay sa iyo ng aking anak ay nangangahulugang maaari kang magtiwala sa akin ng buong buo. Ang instinct ko ay tumanggi. Paano ako magiging mabuting tao? Sa huling respawn, hindi sinasadyang naging sanhi ako ng kamatayan. Alam mo ba kung bakit palagi kang nakatayo sa ibaba dahil hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang ekonomiya? Ang pundasyon ng makabagong ekonomiya ay hindi pera. Ito ay tiwala, collateral, at pangakong ipinangako. Kahit ang mga bank account mismo ay hindi tunay na ari-arian. Isa silang mga abstraktong konsepto, pero ginagamit natin ang mga konseptong ito upang magtiwala sa isa't isa at mapanatili ang daloy ng ekonomiya. Ang kulang sa atin at ako ay isang maliit na tiwala lang. Pagbibigay sa iyo ng aking anak ay hindi nangangahulugang hindi ko siya mahal. Sa kabaligtaran, nagtitiwala ako na aalagaan mo siya ng mabuti. Ito ang magiging pinakamagandang karanasan sa kanyang buhay. Samantala, magpapatibay tayo ng malalim na pagtitiwala na nagsisilbing paghahanda para sa isang offline na transaksyon. Ito ay panalo-panalo. Sa isang sandali, hindi ako sigurado kung siya ba ay isang elitistang henyo sa pananalapi o isang ganap na baliw na baliw. Pag-aari ng kumpanya ang pera, pero sarili ng anak ang kanyang anak. Talaga bang sulit ang panganib na ito? Gayunpaman, tama siya. Ang pagkakaroon ng leverage ay nagbibigay sa akin ng kahit kaunting kumpiyansa. Sang-ayon ako sa kanyang hiling. Sa alas 8 ng gabi, may batang bababa sa lagusan na aking itinakda. Matapos maghintay sandali at tiyaking walang sumusunod, lumabas ako. Ikaw si Aiden. Oo. Ikaw ba si Tio Ryan? Sabi ni tatay na abala siya nitong mga nakaraang araw at gusto niyang makiisa ako sa'yo. Ang batang ito ay sobrang walang pake, halatang kamukha niya ang tatay niya. Makipagkita ka sa akin sa ilalim ng kanal, oo. Amoy na, pero hindi pa ako nakapasok sa isang kanal bago. Gaano ka cool yan? Matapos makumpirma na wala siyang mga tracking device, ibinabalik ko siya sa aking taguan. Kinabukasan, muling nakipagkita ako kay Henry. Nakasusuot siya ng sombrero at mask, pasilip-silip pumasok sa sewer na may dalang maliit na briefcase na hanggang baywang. Upang mapanatili ang lihim, dinadala ko siya sa isang labor into ng mga liko. Nawawala namin ang anumang posibleng sumusunod sa amin. Kumusta na ang anak ko? Tahimik at magalang. Magaling na bata. Palagi siyang nakakaangkop. Sige, simulan na natin. Ipasok ang numero ng account mo sa laptop ko. Ipapadala ko ang pera. Susunod ako. Nauna na niyang binawi ang limitasyon ng aking bank card. Pati ang buwis ay binawas na niya. May isang notification na tumunog. Dumadating ang mensahe. Siyam na buong digit. Nagniningning ito sa aking mga mata. Hindi ko na nga mabilang lahat. Pagkatapos ay tinuron ko si Henry na tingnan ang sarili niyang bulsa. Nangangatalang ulo si Henry habang hinuhugot niya ang barya mula sa bulsa ng kanyang suit. Naipasa ko na sa kanya ang barya nang hindi niya namamalayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakikita ko ang tunay na kasiyahan sa kanyang mukha. Tunay kong nararamdaman ang tiwala sa pagitan natin. At habang hawak natin ang tiwalang yon, sabay tayong mamamatay. Dahil dumating si Max at sinamahan si Victor, halos hindi ko maisip kung paano nagsama ang dalawa. Nangunguna si Max. Si Victor ang nagbibigay ng lakas ng tao. Mabilis nilang hinahanap tayo. Sinusubukan ni Henry makipag-ayos, pero hawak nila ang lahat ng kapangyarihan. Patayin sila. At sa kabila nito, sa kabila ng lahat, sa muling pagbukas ng aking mga mata, nasa Maple Street na ako. Ito ang pang-apat kong respawn. Mabuting tao si Henry, pero may problema rin siya. Siguro mas magandang makipag-ugnayan sa mayamang matabang na lalaki na iyon. Tatawagan ko siya. Boss, gusto kong ibenta ang coin. Magkano ang maya-alok mo? 100 milyon. Iyan lang. Kuya, hindi maraming makakagawa ng 100 milyon na cash. Pakiusap, unawain mo naman ako dito. Tinitingnan ko ang kanyang pagganap ng walang emosyon. Sa nakaraang buhay, humirit siya ng higit sa 500 milyon. Ngayon ay nag-aalok na lamang siya ng 100 milyon. Talagang matatalino ang mga mangangalakal. Victor, ikalawang anak ni Morningstar Corporation, gusto rin ng coin na ito. Nag-aalok siya ng 500 milyon. Kung hindi ka seryoso, kalimutan na natin. Mukhang hindi ka basta-basta, bunso. Sige, 550 milyon. Tanggapin mo ang presyo na ito at mag-uusap tayo. Hindi na ako pwedeng tumaas pa. Bagamat mas mababa kaysa noong nakaraan, sapat pa rin ito para sa isang buong buhay. Mas matapang ng bahagya ang lalaking may malaking katawan kaysa kay Henry. Nagtatakda siya ng pagkikita sa harap mismo ng istasyon ng pulisya. Pagdating ko, live streaming pala siya ng pagbebenta ng produkto. Tingnan nyo lahat. Ito si Ryan. Ngayon, binili ng kuya mo ang coin mula sa kanya. 550 milyon. Lahat magdagdag ng mga bagay sa inyong cart at maghintay sa magandang balita ni kuya. Ibinibigay ko sa kanya ang coin sa camera. Tinatasa ito ni kuya, paulit-ulit na sinusuri laban sa ilaw. Mga tao, silipin mabuti. Ito ang baryang nagkakahalaga ng 700 milyon dolyar. Ang kinang nito, ang ukit nito, kamangha-mangha. Sa harap ng saksi ng pulis, ililipat ni kuya ang pera at ibibigay ko sa kanya ang coin. Kuya ay patuloy na nakataas ang telepono at pumasok ng may kumpiyansa sa armored car sa entrance.
Sa wakas, nakahinga ako ng maluwag. Sa kabila ng 5 buong sagot, ilang araw lang ang lumipas sa totoong oras, pero para akong nakaranas ng buwan ng paghihirap. Siguradong hindi na ako mamamatay muli ngayong pagkakataon. Sa wakas na ibibigay na ang barya. Nakapag-withdraw na ako ng 9 na digit na halaga. Agad akong ibigay sa pag-relax. Pumupunta ako sa isang hotel na may 5 bituin at agad na nakakatulog. Pag-aayusan ko, nagbago na ang lahat. Madalas ko itong pag-isipan. Bakit ako ang pinili ng tycoon sa lahat ng tao sa kalye? Bakit ibinigay ang barya sa akin partikular? Ngayon may nakakatakot na teorya ako. Pinili niya ako dahil mago ako at likas na hindi pinagkakatiwalaan ng mga mago. Sa sandaling ito, ilang mga bihasang empleyado ang nakatayo sa pintuan ko. Magalang ngunit matatag nilang hinihiling na umalis agad ako. Tumingin ako sa bintana. Doon ko nadiskubre na ang 5-star hotel ay napapalibutan ng napakaraming tao sa ibaba. Lumabas na pagkatapos makipag-transaction sa akin, muling nagsimula si kuya ng live streaming. Inilabas niya ang isang peking barya na gawa sa walang kwentang paraan, sinabing ginamit ko ang palihim na paraan para palitan ang barya habang nagkakaroon ng palitan at ang totoong barya ay nasa akin pa rin. Ngayon, ginagamit na rin nila ang parehong paraan ng pag-iwas sa kapahamakan laban sa akin at wala na akong magagawa kundi patunayan na wala akong hawak na barya. Pero iisipin ng iba na nagsisinungaling ako at naniniwala silang itinago ko ito. Dahil mago ako, ang pagtatago ng mga bagay ay dapat na aking espesyalidad. Muli na namang ako ang kaaway ng lahat. Syempre, hindi ako papayagang manatili sa hotel na may 5 bituin. Natakot na ma-involve sa gulo, sinamahan nila ako palabas. Bawat isa sa amin ni kuya ay nagsasalaysay ng magkakaibang kwento, pero hindi basta-basta maniniwala ang nagkakagulong tao. Wala nang ibang choice, inilabas ko ang 500 milyon na natanggap ko kanina. Nag-hire ako ng maraming kumpanya ng seguridad para magbantay sa akin sa iba't ibang shift at nagtagal ng ilang araw na nagtatago. Pero patuloy kong nararamdaman na kakaibang tinitingnan ako ng mga tauhan ng seguridad hanggang sa ika-4 na araw, hindi na nila mapigilan. Sa pagbabago ng mga tauhan, dinukot nila ako mula sa hotel at dinala sa gilid ng bayan. Ang hindi ko inaasahan ay sa kritikal na sandali na itinutulak ako papunta sa sasakyan, biglang sumugod si Max at hinayla ako palayo. Tinalo niya ang mga humuhuli sa atin. Pinapante niya ang kotse sa bundok. Kakabahan lang niya sa akin, pero tinatadyakan ko siya. Nagulat si Max, hindi makasagot agad. Pinagpapalayas ko siya sa sasakyan. Sumasakay ako sa upuan ng driver. Inililipat ko ang kotse sa gear at naghahanda ng umalis. Pinatay niya ako ng 2 beses. Kung magtitiwala pa rin ako sa kanya, hanggal na ako. Maaari kong hulaan kung bakit niya ako pinagkanulo. Wala nang iba kundi inggit. Nang umalis ako sa inuupahan namin noong umaga, kasing mahirap ko siya. Ngayon bigla akong naging tagapagmana ng 700 milyon dolyar. Siya rin ay isang salamangkero. Minsan ay nagtatanghal siya sa parehong kanto. Kung siya ang lumabas ngayong araw, maaaring sa kanya ang barya. Pero bakit niya ako pinapakita ng hindi pareho? Una siyang nagtataksil sa akin, tapos nililigtas niya ako. Para siyang ang barya. May 2 panig siya. Kabutihan sa positibong panig, kasamaan sa negatibong panig. At bawat pagbabalik ko, para akong naglalaro ng coin flip kung saan random na binabago niya ang kanyang personalidad. Makalipas ang 3 oras, nasa Maple Street na naman ako. Ang Diyos sa barya ay may 2 mata na bukas na lang. Ibig sabihin, sa loob ng 3 oras na yon, muling akong pumanaw. Paano ako namatay noong huli? Sa huling alaala ko, naaalala ko lang na pinaandar ko ang sasakyan palayo. Pagod na pagod, natulog muna ako sandali sa gubat. Bago matulog, 3 oras na lang ang natitira hanggang matapos ang ika-7 araw. Ano ang nangyari sa 3 oras na yon? May isang bagay na nagpasawi sa akin ng walang malay o alaala. May 2 na lang akong pagkakataon. Kung hindi ko mahanap ang paraan ngayon, ang susunod na kamatayan ay permanenteng wala ng balik. Paglapit ng tycoon, itinulak ko siya palayo. Ayokong hawak na ito. Maghanap ka na lang ng iba. Aba, meron ka namang kaunting utak, pero insistido akong ibigay ito sa'yo. Sabi ko ay ayaw ko nito. Hindi mo naiintindihan. Sigurado ka. Sigurado ako. Pero sa loob ng 10 minuto, ay announce ko pa rin sa livestream na kinuha mo ang barya. Anong sinabi mo? Mas mainam na pag-isipan mo kung ano ang mangyayari kapag natagpuan ka nila at sinabing wala kang coin. Siguradong iisipin nilang nagsisinungaling ako. Mamamatay ako ng mas malala kaysa dati. Nanginginig ako sa takot. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Mamamatay ako. Tuwang-tuwa ang tycoon nang walang pakialam. Ipinapakita niya sa akin ang isang 10 minutong countdown. Naisip ko na napilitan na ako at muling kinuha ang barya. Ang pinakamainam na gawin ngayon ay pumunta diretso sa pulisya at mag-donate ng barya. Pumayag si Kapitan Carter sa planong ito. Pinapayagan nila akong manatili ng ligtas sa istasyon sa palusot na naghahanda ng isang seremonya ng donasyon. Kahit si Kapitan Carter ay nagsabi na maaari nilang ibigay sa akin ang isang parangal sa kawanggawa na 20,000. Mas mainam ang 20,000 kaysa mawala ang aking buhay. Sa aking libreng oras, sinimulan kong imbestigahan ang tycoon online. Siya ay self-made, lampas sa 700 milyon dolyar. May malaki siyang mga pagpipilian sa stock at mga bono, ang kabuuang ari-arian ay hihigit sa 10 bilyong dolyar. Ang pinaka nakakuha ng aking pansin ay isang maagang panayam na ibinigay niya. Sa panayam, sinabi niya na itinayo niya ang kanyang kayamanan sa pagsasamantala sa kasakiman ng iba. Baka ito na namang isang patibong. Nagamit niya ang aking kasakiman, ang kasakiman ni Max, ang kasakiman ng marami. Anong pakinabang ang hinahanap niya? Papatay na rin siya. Sinasabi ng mga online na mapagkukunan na may terminal na pancreatic cancer siya, hindi kayang pagalingin ng pera ito.
Sandali, kung terminal na ito, paano siya nananatiling matatag? Sa una kong pagbabalik, halos hindi siya makatayo na tinutulungan ng mga bodyguard. Pero sa pagkakataong ito, nakatayo siya nang nakalagay ang mga kamay sa bulsa, relaxed at puno ng enerhiya. Hindi siya maaaring magkaroon ng huling lakas bago mamatay. Parang wala siyang pakialam na para bang marami pa siyang oras. Sigurong may nakakakuha siya ng ilang pakinabang mula sa coin na ito. Tiyak na may sariling plano ang lalaking ito. Ryan, handa na para sa kantina. Oo, darating na. Anong nangyari? Parang takot na takot ka. Paano naging ganito ka-rough ang mukha mo magdamag? Agad akong tumakbo para tingnan ang salamin. Sa unang tingin, halos hindi ko makilala ang sarili ko. Hindi mukhang 27 ang mukha na iyon. Mas parang 57 na. Nakalubog na ang mga mata, malabo ang mga iris, puno ng mga kulubat ang mukha. Hindi ba dapat mag-reset ang aking kalagayan pagkatapos ng respawn? Bakit ang tanda ko na? Bawat respawn ba ay kumakain ng aking buhay, biglang sumabog sa aking isipan ng isang nakakatakot na pag-iisip. Kung ayaw ng Tycho ng pera, dapat gusto niya ang buhay. Ang hindi maipaliwanag kong kahinaan mula nung mag-respawn ako ay dapat may kaugnayan sa Diyos sa coin. Kapitan Carter, maaari bang maghanap ng isang eksperto upang tukuyin ang Diyos sa coin na ito? Yan ang Diyos ng kapalaran na may dalawang mukha. Kamakailan lang lumitaw ang Diyos na ito sa isang kaso. Anong kaso yon? Pumanaw ang chairman ng Morningstar Corporation sa bahay noong nakaraang buwan. Buong pagkasira ng mga organo sa isang gabi. Inakala niyang ginamit ang deidad na ito bilang lason, ngunit walang ebidensyang nakita. Nasuot niya ito sa kanyang leeg nung siya ay pumanaw. Sa ngayon, nakakaramdam ako ng hirap sa paghinga at malabong isipan. Lahat ng sintomas ng pagkabigo ng mga organo. Ang chairman ng Morningstar Corporation, mukhang ama ni Victor iyon. May ibang layunin ng walang tigil na paghahanap ni Victor. Napagtanto ko na ito ay isang bitag ng kamatayan. Kahit iniwan ko na ang barya, kahit isuko ko na ang lahat ng pera, ang pagpili na mabuhay hanggang sa ikapitong araw ay hindi ako ililigtas, malamang na ang huling kamatayan ko ay nangyari noong dumating ang ikapitong araw. Pagkakaroon ng organ failure tulad ng chairman ng Morningstar. Kaya ang mga respawn na ito ay isang masalimuot na web na hinabi ng Tycoon para ubusin ang aking lakas ng buhay. Sa mga susunod na araw, nagmamadali akong nagsasaliksik tungkol sa Diyos ang kapalaran na may kambal na mukha. Ang kapalaran ay sumasagisag sa kontrol sa habang buhay ng tao. Ang isa pang pangalan nito ay kambal na tagapagbantay. Ang dalawang mukha ay kumakatawan sa kambal. Isang mukha ng kamatayan ang nangangahulugang kamatayan, isang mukha ng buhay ang nangangahulugang buhay. Kung tama ako, dapat may barya ang Tycoon sa kanya. Ang mukha ng buhay ng Diyos ng tadhana na may dalawang mukha. Ganito niya tuloy-tuloy na nilalamon ang aking buhay. Kapitan Carter, malamang na konektado ang Tycoon sa kaso ng chairman ng Morningstar. Iminumungkahi kong imbestigahan mo ang ugnayan. Habang nagsasalita ako, hindi mapigil ang ubo ang domapo. Pumupunit ang buhok ko sa mga buo-buong piraso. Kauubusan na ako ng oras. Tiyak na akong kasangkot ang Tycoon. Sa pinakamaraming 2 araw na lang ako sa round na ito, plus ang 7 araw ng susunod na round. Wala nang paraan palabas ang Tycoon sa akin. Ang paghahangad ng pera ang nagdadala sa akin sa bingit ng kamatayan. Ang pagtanggi naman dito ay ang unti-unting kamatayan dahil sa pagkasira ng mga organo. Kung hindi ako makakahanap ng panlaban, nakasama na ako. Agad na kinuha ni Kapitan Carter ang file ng kaso ni Chairman Morningstar. Sa pahina ng sanhi ng kamatayan, ilang linya ang nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Pumanaw, multi-organ failure, malamang na sanhi ng metastasis ang terminal na cancer, 3 araw na ang nakalipas, sumailalim sa pagsusuri sa pribadong ospital. Diagnosis, ginamo ang cancer. Ang puntong ito ay nananatiling hindi malinaw. Ang ama ni Victor ay may cancer sa atay at pansamantalang nawala ng tuluyan ng mga selula ng cancer. Mukhang hindi siya naging biktima kundi isang salarin na aktibong ginamit ang Diyos ng kapalaran na may 2 mukha upang ilipat ang habang buhay. Bakit siya pa rin namatay? Matagumpay bang nakalaban ng kanyang mga biktima siya? Sa pag-iisip na ito, agad kong binuklat ang seksyon ng ugnayang panlipunan sa file. Nagsimula akong magbasa, hinihinala na posibleng may lason. Ininterview ng pulis ang kanyang pamilya at lahat ng tauhan sa bahay sa Villa. Kabilang sa kanila, isang chef na nagngangalang Emily ang pumukaw sa aking pansin. Siya ay isang pribadong chef na inarkila ng Morningstar Corporation para sa mga executive. Mga 3 araw bago ang insidente, bigla siyang nakaramdam ng sakit ng tiyan. Sa una, banayad lang ang sakit ngunit mabilis itong lumala hanggang sa hindi na niya maituwid ang likod at napaupo sa sahig. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Sabi ng doktor na ito ay terminal na cancer. Habang siya ay natatakot at naghahanda ng mag-resign para sa operasyon sa lungsod, biglang nawala ng tuluyan ang kanyang sakit. Isang follow-up na pagsusuri ang nagpakita na maling diagnosis lamang ito. Nang bumalik si Emily sa trabaho, patay na ang chairman. Bago ang sakit ng tiyan niya, binigay na sa kanya ng chairman ang isang kwintas. Yung kwintas ay kasabay ng sa chairman. Upang maiwasan ang akala ng iba na may hindi angkop na ugnayan siya sa chairman, ipinagkatiwala ni Emily ang kwintas sa head chef upang ibalik ito. Noong panahong iyon, naliligo ang chairman. Sabi niya hindi pwedeng malagyan ng tubig ang kwintas. Hindi niya nais na maging bastos sa Diyos kaya tinanggal niya ito.
Inilagay ng head chef ang parehong kwintas magkasama, ngunit sa sandaling iyon, nagalit ang chairman dahil sa isang bagay. Natakot na maipit sa gulo, kinuha muli ng head chef ang kwintas. Ngunit sa paggawa nito, kinuha niya ang necklace na may mukha ng buhay. Pagkatapos maligo, suot ng chairman ang necklace na may mukha ng kamatayan. Kaya siya ay nakaranas ng epekto ng kwintas at pumanaw magdamag. Pagkatapos basahin ito, pakiramdam ko ay sobrang hina ko. Naiintindihan ko. Tapos na ang oras ng buhay na ito. Sa huling buhay ko, kapag humarap sa akin ang tycoon, hindi na siya mukhang isang pumanaw na matandang lalaki habang ako ay ganap ng kupad. Kailangan ko laging paalalahanan ang sarili ko. Siya ay isang tusong matandang lobo. Kailangan kong mag-ingat. Una, tinukso niya ako ng $700 milyon para kusang tanggapin ang barya. Pagkatapos, sa pamamagitan ng live streaming, pinatawag niya ang maraming mga ngaso para matiyak ang aking kamatayan. Samantala, sa pamamagitan ng mga banta at pang-akit, ginawa niyang imposibleng tumanggi sa coin, pinilit akong tumakbo para sa aking buhay. Wala na akong oras para mapansin ang bitag. Nang nalaman kong may mali na, huli na ang lahat. Hindi siya katulad ni Victor's father na bastos na basta-basta iiwan ng coin para magamit ng iba pero hindi rin niya ipagkakatiwala ang coin sa iba. Malamang nakatago ang life face coin sa kanyang katawan. Pero may dalawang matitibay na bodyguard na nakatayo sa kanyang likuran. Kung susubukan kong kunin ito, matutulak ako sa lupa. Ryan, ibinigay ko na sa iyo ang barya. Bakit hindi ka tumatakbo sa kasalukuyang kalagayan ng katawan ko? Saan pa ako makakatakbo? Huwag na kayong tumakbo. Ikinagagalak kong matanggap ang coin na ito. Bilang pasasalamat, gagawin ko ang isang magic para sa lahat. Bago ang insidente sa barya, nagsasagawa na ako ng mahika. Nandito ang mga gamit sa lahat ng dako. Kumuha ako ng isang karaniwang barya. Nangyayari, nawawala, at muling lumalabas sa aking kamay. Isa naging dalawa. Pagkatapos ay tatlo, pagkatapos ay lahat ay naglaho. Binubuga ko ang hangin sa coin sa aking kaliwang kamay. Biglang nasa kanang kamay ko na. Nang naging masikip na ang tao sa buong kalye, sa wakas ay inilabas ko na ang barya. Malabo kong nakikita ang maraming pamilyar na mukha. Si Max, ang may-ari ng tindahan, ang driver ng truck, ang mga goons, ang babae, si Aiden. Bigla akong tumataas ang kamay ko at itinapon ito. Isang gintong arko ang sumilip sa hangin. Humigit kumulang ay napapahinto ang tao, may isang hindi nag-aalala sa panganib na matrample at agad na bumaba para maghanap sa lupa. Hinahawakan ko ang kamay upang pigilan ng magulong tao. Tinitingnan nila ng mabuti at nadidiskubre na nandoon pa rin ang barya sa aking kamay. Ngumingiti ako ng bahagya at muling naglaho ang barya sa hangin. Itinaas ko ang parehong nakabukas na kamay at dramatikong itinuro ang bulsa ng isang bodyguard. Kahit na nagagalit ang karamihan, walang sino man ang may lakas loob na lapitan ng tycoon, ngunit mas kaunti ang takot ng mga bodyguard. Di nagtagal, may isang matapang na lumapit upang silipin ang kanyang mga bulsa. Ginamit ng bodyguard ang kanyang laki para itulak sila palayo, ngunit agad na may isang tao na sumabit na parang leon na binabato ng mga hornet. Pilit siyang dinadala sa gitna ng tao. Hinahanap ng mga tao ang mga bulsa ng kanyang suit ng walang tanong. May isang tao na sumigaw ng masaya, pero agad ding nawala ang sigla. Ang bulsa ng bodyguard ay naglalaman lamang ng isang karaniwang dolyar na barya. Bumalik ang tingin ng karamihan sa akin. Nagpapanggap akong nagulat. Dramatic kong pinapadama ang sarili ko, saka itinuro ang bulsa ng pangalawang bodyguard. Pino ang ikalawang bodyguard at matalinong tumaas ang mga kamay niya at sinuri ang sarili niyang mga bulsa. Bago pa man lumabas ang kamay niya mula sa bulsa, bigla akong umatake. Hinahawakan ko ang braso ng tycoon at mabilis na nilalagay ito sa isang knot. Mas maraming knot ang alam ng mga mahuhusay na mangkukulam kaysa sa mga espesyal na puwersa. Alam ko ang maraming nakakaakit na pekeng tali na bumibitaw kapag hinayla at mga simpleng pero imposibleng higpitan na totoong tali. Ngumingiti ako sa galit na tycoon na may maputlang labi. Ngayon para sa huling palabas. Hulaan ang barya. Sino ang may hawak nito? Dalawang pagpipilian, isang pagkakataon. Hulaan ng tama at sa iyo ang barya. Halatang nag-aalala na ang mga bodyguard. Kahit gaano sila kalakas, hindi nila mapipigilan ang dumaraming na tao. Nakakunot ang noo ng tycoon, humarap upang magbigay ng utos, saka dahan-daang umatras kasama ako. May isang naghahanda na hanapin kami, pero ang nagbabayad naman ay ang tycoon sa huli. Kung galitin siya, kahit makuha mo ang coin, hindi pa rin garantisadong makukuha mo ang pera. Kaya't naghahanda na silang hanapin ako, pero kung wala ako nito, nasa tycoon lang ang coin. Nakikipagtulungan ako ng buong buo sa lahat. Pinayagan ko silang siyasatin ang bawat sulok ng aking damit. Sa kasamaang palad, walang coin. Upang tuluyang mawala ang kanilang pagdududa, pinayagan ko pa silang inspeksyonin ang aking brief, ngunit walang nakakaalam na nasa kamay ko ang barya. Ang mahika ay sining ng liwanag, ang gulo, at tamang timing na pinagsama-sama. Ngayon ang perpektong ilaw, tamang-tama ang timing. Wala sa kay Ryan ang barya, kaya nasa tycoon ito. Lolo, kung ibinibigay mo ang iyong mana, bakit mo itinatago? Maraming kamay ang pumapasok sa loob ng kanyang Amerikana, naghahanap ng mga bulsa. Malamang hindi pa nakaranas ng ganitong kahihiyan ng tycoon sa loob ng maraming taon. Tinutupad ng tycoon ang kanyang salita. Kahit sino man ang manakit sa kanya, ibibigay niya ang mana sa may hawak ng barya. Agad na maraming kamay ang humahawak. Hinayla siya hanggang halos mawala ng balanse, halos mahulog. May isang tao na humila sa mamahaling kanyang Amerikana at natuklasan ng isang tagong bulsa sa loob. Ibalik mo sa akin ang coin na may ukit na mukha ng buhay ng Diyos ng kapalaran na may dalawang mukha.
Inilalapit ng Taiko ng kamay para kunin muli ito, ngunit mabilis akong nakahuli at naibalik ang barya. Agad akong nilapitan ng mga bodyguard. Ngunit dahil nakuha ko na ang coin na may mukha ng buhay, hindi na maglakas loob ang Taiko na gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Ryan, ano ang gusto mo? Mag-uusap tayo sa iyong helicopter. Mataas sa langit, tanging siya at ako na lang ang natitira, kasama ang isang piloto. Hindi matapang na iwan ng piloto ang mga kontrol. Sa pagitan niya at ako, mahirap sabihin kung sino ang may higit na kapangyarihan. Isa ay nakarecover ng kalusugan, ngunit matagal nang nilunod ng sakit at ngayon payat na payat. Ang isa naman ay bata pa, ngunit sabay-sabay na nakararanas ng kabiguan ng maraming organo. Sa langit lang, sa kanyang pinakatampok na lugar na pinakamalapit sa langit at impyerno, tayo ay magkapantay, magpasya tayo gamit ang isang swerte ng barya. Ito na ang aking huling palihim. Pumili ka ng isa sa dalawang kamay na ito. Tingnan natin kung ang coin ay pangbuhay o pangkamatayan. Kapag sinabi kong buhay, bahagyang itataas ko ang aking kaliwang kamay. Kapag sinabi kong kamatayan, lilipat ako sa kanan ko. Ngunit nagpa siya ang Taiko na lunukin, nag-aatubili sandali, tapos biglang umatake sa akin gamit ang parehong kamay at bibig, kumakagat at naghihiwa upang mapalaya ako. Kung hindi ka pipili, ibabato ko ang dalawang barya pababa. Nasa ibaba ang isang malawak na dagat. Sa wakas ay bumaba na siya sa kanyang galit. Tinitigan ako na parang nawawalan na ng pag-asa at itinuro ang kaliwang kamay ko. Ngumiti ako, ikanawit ang mga palso ko at binuksan ang parehong kamay. Sa sandaling iyon, mabilis niyang kinuha ang barya mula sa kanan kong kamay at tumawa ng baliw. Huwag mong akalaing matutokso mo ako. Alam ko ang mga gimmick ng mga mahikiro. Sinasadyang mong pinili ang kaliwa para akitin ako. Gusto mong makipaglaban sa akin. Pare, sobrang baguhan mo pa rin. Ha ha ha. Boss, nawala na ang boss mo. Ngayon ako na ang iyong boss. Maghanda na para bumaba. Nagsisimula nang bumalik ang aking kabataan sa katawan ko. Nakaupo sa tabi ko ang Taiko na nasa cardiac arrest, ang kanyang nakapanghihilakbot ng ngiti ay nananatiling nakapako sa kanyang mukha sa kamatayan. Katulad ng chairman ng Morningstar Corporation, namatay siya sa sandaling hinawakan niya ang coin ng death face, dulot ng pagbawi nito. Talagang siya ay isang matalinong isipan, nag-iisip hanggang sa huli. Ngunit natutunan ko ang paraan ng tagumpay mula sa kanya. Ang likas na katangian ng tao ay makasarili at ginagamit ng matatalino ang kasakiman na ito. Sa pagkakataong ito, hindi ito dahil mas matalino ako kaysa sa kanya. Ang totoo, mas makasarili siya kaysa sa akin. Hindi na niya nagawang gumawa ng kanyang huling will. Kaya ang kanyang panukala sa livestream na ipamahagi ang mana sa sinumang may hawak ng coin ang naging pinakaligal na paraan ng pamamahagi. Inupahan ko si Henry para tumulong sa pagkalkula ng buwis. Nakatanggap ako ng higit sa 4 na bilyong dolyar. Matapos ayusin ang kalagayan ng buhay ng aking ina at bumili ng iba't ibang bahay at sasakyan na nais ko, higit sa $3 bilyon ang natira. Marami pa akong ginawa. Una, tinulungan ko si Jack na gamutin ang kanyang anak. Pangalawa, may isang taong pinagsabihan ko. Inilantad ko ang paghahanap ni Victor sa madilim na sining at ang kanyang balak na saktan ng kanyang nakatatandang kapatid. Ang pangatlong usapin ay tungkol kay Max matapos ang maraming pag-iisip. Nagtayo ako ng bagong teatro ng mahika sa Oak Avenue. Binigyan ko siya ng base salary na 20,000 dolyar pagkatapos ay tuluyang binlock siya. Lahat ng natitirang pera ay napunta na sa isang charitable foundation. Sigurado ka ba, kapag naging isang pondo pangkawang gawa na ito, hindi na ito sayo? Bakit hindi mo nalang laktawan ng donasyon? Kaya kung palagwin ito ng hindi bababa sa 10% bawat taon, masakit sa akin. Ngumiti lang ako at pumunta upang mag-perform kasama si Aiden.